Mahimo kang anak sa Diyos. Kung ikaw mudawat usali kaniya nagtagantag ako. Mahimo kang anak sa Diyos. Ug ako bidawa isali kaniya aduna ko'y ako. Kaya ko anak sa Diyos. Ug ako bidawa isali kaniya aduna ko'y ako. Kaya ko anak sa Diyos. So kita
Yes, good morning. Good morning. So, good morning. Excited mo? Amen. So, since kaan man ro no, kanang love month, but since we're Christians, ang atong i-celebrate is not just love, but also forgiveness. So, kuan sa God's love, I will just show some facts. Kuan ba? Kanang I have sana nakatunan ako sa Bible. So God's love is shown giyon sa pagpakita sa Ginoo ang iyang paghigugma sa atoa ba. So God's love is shown into His creations. So yes, I am in full like amazement because na-amaze ko giyon sa Ginoo ba pagbuhat like ngano ang universe itself nga ang solar system, knowing the fact nga ang stars kay dako pa sa kalibutan nganong wa sila nagka-bangga na ay beauty in order gani sa pag-create sa Ginoo na nga creation niya. And also sa atoa itself, like God created us pareha sa iyang image, then niala pa jud siya nga kanang atos verse sa Bible, Psalm, I guess nakalimot ko siya nga we are fearfully and wonderfully made. So gibuhat ta sa Ginoo nga naay pag-amping, wala ta gibuhat niya nga giyama-yamaan lang. So inana ang kwan sa Ginoo sa atoa. And then like ma-amaze ko sa like nana ko ba gabriya sa creation sa Ginoo kay knowing the fact nga how our brain functions nga maka-decide, how our heart functions in the aspects of emotions, and then like ang atong organ system nganong in order, ang atong kamot mo function, ang atong mata makakita, we can speak with our mouth, our nose can breathe, inana ba makaana ko ba nga ma-amaze jud ko sa Ginoo giyon sa niya pagbuhat ang heavens and ang earth. Then also God's love is shown through His provisions, not just the financial but provisions, because God's love, diba, God the Father sent His only begotten Son, that's John 3:16. Iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesus para mahimong way for us to go to heaven, para mapasaylo ta sa atong mga sala. And then during sa kanang nasa Old Testament in Exodus kay how God made the Israelites cross the Red Sea nga it is very imposible jud gali. Nagtanaw ako sa kanang facts nga unsa jud ang gilawmon sa Red Sea. It is almost 10,000 feet. Like bisan ikaw ang pinakamaayo nga diver, you would not be able to cross the Red Sea. Nya giyon sa sad niya pagbuwag nga thousands ang ni-cross ato. Na God provides us a way. He is our way maker. And then God's love is shown through forgiveness. Gipasaylo ta niya sa ato mga sala. In Romans 5:18, nagpakamatay ang Ginoo while we are still sinners. Makasasala pa ta pero gipakamatyan na ta. And then God's love is shown through His sacrifice. Mao na ang cross nga dira gipakita sa Ginoo ang ihang boundless, selfless nga paghigugma sa atoa. And then God's love is shown through healing. Dili lang physical healing, kay spiritually, kung naay cancer, physical, but ang atong espiritu kay gi-cancer man sad, kay grabe ang atong sala. So, inana, God's love is shown through healing, through our sa atong espiritu. Pinaagi sa pagpasaylo, na-reunite ta, na-ay reconciliation, kay separated ta, katong pagbuhat ni Adam and Eve sa sala, separated na dayon ta. But, tungod ato, God's love is shown through healing. Kay gipasaylo ta niya sa ato mga sala.
As I said, God's love is shown by enabling us to love others, not just our families, not just our friends, but His boundless love is dapat mo reflect sa those nga dili nato kaila. Kanang you can do something without even knowing ato nga tao ba. Nga niya naman siya sa iyang word nga kung unsay imong gibuhat to one of my brothers and my sisters, you do for me. So kana loving others as ourselves. Dili lang ta mo limit sa katong-atong nakaila, but loving others even when wala ta kaila nila. So this is also a reminder for us, an encouragement, church, nga if ever kanang namoy like heaviness in your hearts, namoy gibugaton nga gusto ninyo i-open up to share or you wanted to pray for something, you can tap Pastor at Internet or any of the leaders. If dili sa ninyo kaya nga ma-open up, you can message man na may messenger. But yeah, kana siya. Kay we love you because God nahigugma mi ninyo because nahigugma man amo ang Ginoo. Amen. Amen. So let's pray. Let's all stand. Let's pray. Just a moment. Sige. Yes, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your faithfulness, Lord, sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord. Thank you, Lord, because you sent your only Son, Lord, to be the way, Lord, nga we can journey heavenward, Lord. Thank you so much, Lord, for your faithfulness, for your goodness, Lord. You are indeed, Lord, the great I am. Yes, Lord. Nga bisan pa man, Lord, thank you so much for all of the trials, Lord, because it enables us, Lord, to persevere, to endure, Lord. Kay kabaw mi, Lord, trials, Lord, testings, Lord, inana minimo gi-test, Lord, because you want us, Lord, nga maka-endure mi, Lord. Makaya na mo, Lord, nga we will call on your name, Lord. Nga dili mo depend sa among kagalingan. Thank you so much, Lord, for healing us, Lord, sa among mga sakit, Lord, not just physically, but also sa among spirito, Lord, because we are spiritually sick, Lord. Kay makasasala mi, Lord, we are born sinners, yet you died for us, Lord. Yes, Lord, thank you so much for your sacrifice, Lord, in the cross. Sometimes, Lord, we cannot understand why yun sa minimo pagigugma, Lord, nga in-anime. Di na mo masabtan ang klase sa gugma nga naa ka para namo, Lord. Yes, Lord, but you loved us the same, Lord. Walay limit, Lord. Thank you so much, Father, for your greatness, Lord. Nga bisan pa man sa bisang unsa nga trials, Lord, you always reminded us, Lord, that you are our way maker. You are our provider. You are our healer, Lord. And you love us, Lord. Not because higugma ka na mo first, but because you love us first. Thank you so much, Lord, for the forgiveness, Lord, for your grace. Father. Yes, Lord. Angayan ka, Lord. Nga daykon nga himayaon, Lord. You alone, Lord. All the honor and adoration, Lord, is for you alone. In Jesus' name, amen and amen. Let's sing How Great. I bless your name, oh God.
each day that I await. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered, the children yet to come. As generations sing the wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provide. Yes, Lord, that's true. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Forever without end, creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Greatly to be praised, and greatly to be praised, and greatly to be praised. Yes, Lord, greatly to be praised, Lord. And let's sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God.
see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great. Yes, Lord, how great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. Yes, Lord. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Yes, Lord, hallelujah. Name above all names. Yes, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great. Yes, Lord. How great is our God. Yes, in Christ alone there is forgiveness. Thank you, Lord. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin in Him was
was laid. Here in the dead of Christ I live. There in the ground his body lay. Light of the world of darkness lay. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. Amen, Lord. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Thank you, Lord. No mountain, no valley, no gain or loss we know could keep us from your love. No sickness, no secret, no chain is strong enough to keep us from your love, to keep us from your love. No matter where I am, healing is in your hands. How deep, how strong, now by your grace I stand. Healing is in your hands. Our present, our future, our past is in your hands. We're covered by your blood. Thank you, Lord. We're covered by your blood. No matter where I am, healing is in
I'm standing in front, Lord. Healing is in your hands. In all things, we know that we are more than conquerors. You keep us by your love. In all things, in all things, we know that we are more than conquerors. You keep us by your love. You keep us by your love. No matter where I am, healing is in your hand. How deep, how strong. Now by your grace I stand. Healing is in your hands. How high, how wide. No matter where I am, healing is in your hands. How deep, how strong. Now by your grace I stand. Healing is in your hand. How high, how wide. No matter where I am, healing is in your hands. How deep, how strong. Now by your grace I stand. Healing is in your hand. Yes, indeed, Lord. Di jud na mo masabtan, Lord, how high, how wide, how deep, how strong your love for us, Lord. Why, Lord, a God like you love us, Lord, a sinner, Lord. To you, Lord Jesus. Yes, thank you so much, Lord. Thank you, Lord God. Nga imong gipadalay mong anak, Lord. Thank you, Lord. So that, Lord, we will be reunited. We will be reconciled, Lord. Thank you, Jesus, for this sacrifice. Thank you, Lord, that you keep us by your love, Lord. And we are covered by your blood. No one can ever pluck us, Lord, sa imong kamot. And yes, Lord, you are holy. You're gracious. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Tanang dungog ug himaya imo lamang o Diyos. In Jesus' name, amen and amen.
Okay, praise the Lord. Mayong buntag sa tanan. Dalaygon ang Ginoo nining buntaga ning adlaw. Nalipay kay ko mga igsoon kay nabalik na ang atong Sunday school no sa atong church. Natay Sunday school sa adults din sa mga bata. So ang mga bata na to, praise God, inig sugod sa atong sermon, moadto sila sa ubos for their Sunday school. So ingon nga mga ginikanan, for sure nalipay mo nga natay Sunday school. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Ako personally, ako yung pagtuo pagsalig nga ang mga bata nato mga igsoon nindot gyud nga mamatuto sila sa pulong sa Ginoo. Tanawan ninyo magdagko sila nga naa sila kahadlok sa Dios. Di ba dili na kayo problema ang paggiya nila no, labi na managko na sila, then naa na sila kanunay sa giya sa atong buhi nga Dios. Ug mao na kanunay ang ato ang kasing-kasing ingon nga simbahan nga padayunon gyud nato ang atong mga ministries labi na sa mga bata. Apil pong mga dagko no. So mga bata nato ang ato silang ministeryohan kay we believe nga sila ang future sa atong kalibutan no. They are the future of our nation. So muna nga kanang mga eskwelahan, kanang mga institutions that are training children, dili kayo na siya kuan sa gobyerno. Dili kay stricto ang gobyerno when it comes sa tax kay naa na sila pagtabang man na sa nation building. Labi na ang simbahan no. Kung inyo makita ang mga simbahan walay tax kay ang simbahan ang mga tao nga naa dinhi sulod sa iglesia gitudloan mahitungod sa pagtuo sa Ginoo kahadlok sa Dios. So mao ginay goal sa atong gobyerno nga mga tao magkinabuhi nga malinawon, buutan no. Gusto ta nga magsuroy-suroy ta sa kadalanan bisan asa ta safe ta. Amen. Pero kumusta man ang atong safety ron? Okay ra ba mo sa inyong lugar? Wala ba'y problema ang safety? Pero minaraba ta makabasa sa Facebook no, naigikidnap, naigilogos, naigipatay. So kanatanan mga igsoon, murag makatandog na, makauyog na sa ato ang kaugalingon, labi na nga naatay mga minahals kinabuhi nga usahay manggawas. Muna di mahimutang ang mga ginikanan ko mga bata wa pa mauli ni gabi. Kinsa inyo diri di mo katulog inyong anak wa pa maabot gabi na. Oh, di ba? Kinsa inyo diri nga hinanok ri gyapon mo to, bahalag di na to manguli pastor. Mga badlongon ni mga bata. So say mapulan na maginikanan sige badlong sa mga anak pasagda na lang pero ako gyud mo encourage, ayaw gyud mo kapuol kay kanang inyong kanunay nga pagpangga sa inyong mga anak pagiya, mudulot ra gyud nya na, no? Mahinumduman na nila. Kay sila baya managko na, magpamilya pod, makahinumdumin na sila giunsa sila pagpadako sila maginikanan. Okay? Kinsa inyo diri nga ginikanan nga gisakitan gyud mo sa inyong anak nga magsukol-sukol na ninyo. Okay, daghan man ang isa. So muna mga igsoon nga di gid lalim ning mga parents no, mga ginikanan. Pero maapo na gani, murag di na makita masakitan sa mga apo kay murag lahir gining apo sa mga anak no. Mga apo kusukay mo pailob ang mga apuhan. Mao bitaw say magugta sa ilang anak kay ang ilang mamag papa maunay mo badlong oy ayaw pasubra ay pasubra bunal kay sakit kay na. Kay mga lolo, mga lola mao manay mo kuan gyud. Okay, praise the Lord for today. We will continue our sermon. And our message will concentrate on our theme for this month. Unsa kay ito'y month na to? Unsay theme sa atong bulan sa Pebrero? Love and forgiveness. So, kumusta man ang inyong Hearts Day? Mga kaigsuonan. Niyo ba nangalot? Wa gyud, zero gyud. Firing squad. Mga igsoon, dili importante no nga Hearts Day or unsang bulana na, unsa ba nang adlaw na. Ang importante nga kanunay ang Dios ang gugma niya na sinati nimo sa imong kinabuhi. Amen. Mao na importante mga igsoon ang gugma sa Dios nga napirmi sa atong kaugalingon, na atong kinabuhi. We need to always experience God's goodness and faithfulness. We need to always see that God is love and we always need to know it. Ug walay lain mga igsoon nga ato nang mahibaw-an ang gugma sa Dios kining Biblia. Mao ni siya ang mutudlo ug mugiya kanunay kanato. Aron nga kita makaila sa Dios ug makahibalo kita giunsa ta paghigugmas Ginoo. Nga kanunay atong na-experience ang iyang pagbantay.
matag segundo mga igsoon gibantayan kas Ginoo, wag ka biyae. Amen? Bisan asa ka mulakaw, labi na og bagampo ka, ubanan kas Ginoo. Kami lipay mi gahapon, gitagaan mi sa Ginoo opportunity nga makabisita dito sa Barili. Nalimot ko sa barangay kang Kampanga. Ha? Sakto gid no? Duol na dito sa Mantayupan Falls. Taga dito man si PB. Mo na nalipay mi kauban sa ni John Paul Armamento niya pamilya ni PB dito. Namit na mo iyang mamagpapa nya nindot kayo ang among fellowship didto, no? Nya among pagbiyahe nindot sad pagpadulong safe, pagpauli pod safe. Amen. Ataw palakpakan ang Ginoo mga igsoon. So praise God, no? So kanunay mao na akong experience natong tanan, matag adlaw ato gyung na experience nga ang Ginoo na agyud pirmi. Nag-uban, nagbantay nato, naghatag natog kusog, naghatag natog kinabuhi mga igsoon. Nalipay ba mo nga niya moron sulod simbahan? Praise God. Dalaygo ng Ginoo tungod kay mauni siya ang panahon nga kitang tanan magkitaay, magdinasigay ug labaw sa tanan naa sa tunga mga igsoon ang Biblia ato ang tun-an. Nasa tunga ang Bible sa atong ngalan simbahan, Cebu Bible Church. Praise God. Dalaygon gyud ang Ginoo nini nga simbahan mga igsoon. Kita mao ang simbahan. Mao na angay mong malipay tungod kay kamo gipili sa Dios nga mahimong part, mahimong bahin ni ini nga iglesia. The title of my sermon this morning is last Sunday, unsa toy title gani? The greatest gift of all karon, the greatest commandment of all. Wow. Nindot kay ni i-title sa kanta, no? The greatest commandment of all. Ang pinakadako og pinakaimportante nga sugo sa Dios, the great commandment of God. Do you know, brothers and sisters in the Lord, ang atong church, ang Cebu Bible Church, ang ato ang mission statement, I think, no, is that our great commitment to the great commandment. Okay, muna siya ang ato ang slogan sa simbahan, no, or ang ato ang mission statement. The great commitment to the great commandment and the great commission. And then ang atong slogan, transforming lives to become like Christ, is our commanding slogan sa simbahan. So, ang atong text mga igsoon nasa Matthew chapter 22, verse 37. So, if you have your Bible with you, open it with me in Matthew chapter 22, verse 37. I would like to encourage you to memorize this wonderful verse because this speaks about the greatest commandment. O gikan gid ni sa baba sa atong Ginoo yang gisulti, and that's why this is very important. Okay? So Matthew 22 verse 37. Akong basahon dinhi ang atong patukuranan sa atong mensahe. Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Shall we bow our heads and let's pray? Let us ask the Lord to guide us and give us wisdom. Father in heaven, in the name of your only Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, we come before you today, this very moment, in your throne of grace, and we humble ourselves before you. We acknowledge, Lord God, that without you we are nothing. We are sinful, but we thank you, O God, because by your grace and mercy and by your love, you have accepted us as your sons and daughters. Through Jesus Christ, our Lord and Savior, we can always approach you and ask your blessing and guidance. Lord, open our minds and our hearts so that we will understand your message today. Speak to us in a simple way so that we can understand your sermon. Lord, open our understanding so that we will see the truth out from your word that we are going to meditate today. Thank you so much, Lord God, for
today, this morning, we can receive your spiritual blessing that you are preparing for each one of us. May all of us be filled with your presence and be filled with your love and be filled with your words. In Jesus' name we pray. Amen. The greatest commandment of all. So mga igsoon, nindot kaayo tungod kay karong buntaga, atong mahibaw-an, unsa ang pinaka-importante kaayo nga sugo sa Dios nga angay natong buhaton. Okay? Angay natong tumanon. And in order to understand this particular verse, it's good, brothers and sisters in Christ, to know its background. So kung inyo tanawon mga igsoon kining atong teksto, makita na to mga igsoon nga adunay usa ka tao, okay? A young man, okay, nga ning approach kang Jesus Christ, unya kining maong tao dili ni ordinaryo nga tao. Mayon tag dili ordinaryo kay iyang trabaho, ang iyang profession kung sa atong panahon karon, he was a lawyer, okay? Kinsa ninyo diri nga naay parente nga abogado? Okay na. So nindot kay natay parente no, unsa kag naagid tay kauban sa atong pamilya nga abogado. Maginikana no kasi nangandoy ninyo nga naay anak ninyo mag-abogado. No. So nindot kayo. Kay basta lawyer gani, dili na siya ordinaryo na no nga tao. Gani murag ang mga tao magkinto, makahibalo nga abogado na siya. Magkinto means ka na bang mag-amping ka ba nga di ka kasala kay yay lawyer ba ni ba sige akusar ta ani. So inana man na gyud ang atong hunahuna no. Magtan-aw ta unsay iyang profession, unsay iyang posisyon. Usahay, ipaubos na to ng uban, magtanaw ta sa ilang kalidad. But again, mga igsoon, dili na to ipaubos ang atong isig katao kay wa ta kahibalo. Nga kanang tawhana nga imong giuna-una nga ubos, basig malabuan raw niya kana, no? Okay, you cannot underestimate a man under the mango tree. Mga igsoon, kinahanglan nga kanunay magpuyo ta, magkinabuhi ta nga naay pagrespeto og pagtahod sa bisan kinsang tao wa tay pinili. Amen? So, nindot kayo na, nga di ta magpahitas-on, no? Pero kining tawhana, balik ta, abogado ni siya. Mao na mga igsoon, nga importante kaayo nga atong tan-awon, unsay panghitabo nga nung niabot ning mao nga tubag ni Kristo Jesus, tungod kay naay nangutana. And he was considered by Matthew, as the author of Matthew calls him an expert of the law. Kung inyo tan-awon diha, considered siya ni Matthew nga expert sa balaod. So dili lang ordinaryo nga abogado kundi banggiitan. Di kampanilya gyud nga abogado mga igsoon, no? So ato gini siyang maila nga dili gini siya kana bang abogado nga sa iyang papanglaban, maapil po siya kapriso ba? Munay pait kayo, ikay ng laban, maapil po yung kapriso no, sa imong gilabanan. Tagsar may tabo mga igsoon. So mao na nga atong tan-awon mga igsoon unsa nga rason nganong nangutana ning mao nga abogado. Okay? So tan-awan ninyo balik sa atong text in Matthew 22 verse 37. Nindot mo na ato gyud makita unsay context no niining mao nga pagsulti. Kung inyong tan-aw na sa verse 34, makita ninyo diha ang setting. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they came together. So kining Sadducees o kining Pharisees, mao ni sila mga igsoon ang naglangkob sa gitawag og Sanhedrin. Murag Supreme Court ba sa atong panahon. Mga abogado ni sila, mga batikang balaod or abogado nga nagtuon sa balaod sa Dios. Ang ilang gimaster nga balaod, ang balaod sa Dios. Ang balaod ni Moises. Okay, mao na ang ilang gitun-an pirmi. Unya naay mga panagbingkil nga nahitabo no, og nahibaw-an sa mga Pariseo, sumala pa tong gibasa nga gipakaulawan ni Jesus ang mga Sadduceo. Okay? Mao tong nagmeeting sila. Verse 35, and one of them, tanawan niyo yung migsoon, verse 35, and one of them, a teacher of the law, or an expert of the law, tried to trap him with a question. Verse 36, Teacher, he asked, which is the greatest commandment in the law? So, mao ni iyang pangutana, magtutudlo,
unsa man gyud ang pinakadako nga sugo, which is the greatest commandment in the law. And in verse 37, Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So muna ang ato ang i-focus sa atong wali mga igsoon, kining phrase, loving the Lord your God with all your heart. Imong higugmao ng Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, imong higugmao ng Dios sa tibuok nimong kalag, og imong higugmao ng Dios sa tibuok nimong huna-huna. So naadiha heart, soul, and mind. Okay? Importante ni. Heart, soul, and mind. Kasing-kasing, kalag, og huna-huna. Mauna siya ang ato arong tunan pag-ayo mga igsoon. Okay? So ato na nakita unsay context. So the setting of this passage is a conversation between Jesus and the expert of the law or the lawyer who was trying to test. Gusto siya nga sulayan si Jesus. Muna magbantay ta mga igsoon sa mga pangutana, no? Usay na itaw nga mangutana, wala siya mangutana kay wa siya kay balo kundi mangutana usahay tungod kay gusto niyang sulayon ang imong kahibalo. Muna nga usahay og makahibalo ka ana, imo siyang tubagon sa dili mao. Nya mingon gani siya, di man na mao imong tubag. Amo yun ka, ang ano nang utana makakabaw mo ni kas tubag. So say mabitik ra pud nato sila, no? Pero naagi mangutana nga kinasing-kasing nga gusto gyung masayod unsay tubag, no? So Jesus in his wisdom uses this opportunity to reveal the heart of the law, the core of our relationship with God. Abi nyo mga igsoon, sa una, nindot kayo ang mga Israelites nga naman, kayong ilang form of government is what? Theocratic form of government. Meaning, theocracy. Ang ilang tuman pirmi ang balaod sa Dios, which is good. Dili democracy, kundi theocracy. Ang Dios mao'y gobyerno. Ang balaod ni Moises mao'y gobyerno. Mao na ilaha. Pero tungod kay natakdan sila sa ubang mga nasod, nasuya sila nga ubang mga nasod na mga hari, mao na biyaan, gisalindot nila, gipadapli nila ang ilang Dios, nga mao giuntay angay nilang mahimong hari, og nangita sila hari nga pareha sa ubang mga nasod nga nay hari. So mao toy nahitabo nga medyo nasakitan ang Dios, di lang medyo nasakitan gyud. Kay mura siya gisalikway sa mga Israelites, o mga Israelites nangitag hari. So moto, ang unang hari sa Israel or sa mga Hebrew, si kinsa? Si King Saul. Okay? Si King Saul. Unya, ang ilang requirements nga pagpili sa ilang hari, natural, parehas gapon sa atong panahon ron, kinahanglan na ay barog, ambungan, kinahanglan taas. So kato si Saulo, taas to. Kung maglinya ang tanang mga tao, si Saulo, taas to siya. Makita gini mong ulo niya dito sa tumoy, taas gid siya nga tao. Unya, ikaduha, gwapo. So mao na kalabanan gid ang mga tao ro, no? Bisan sa politika. Laban gyud mo daog kanang ambungan, gwapo, labi na artista, gwapo man, no? Daghan ra bang artista ron ning balik na pagpapili. Si Bong Revilla, o di ba? Unsa na po kay sayawon ni Bong Revilla? Wala naman tong budots niya. Unsa na po ka, no? Apati na po siguro. Apati. Kani mga tao say madala rag sayo sayaw, no? Labi na naanad na sa TikTok. Mga igsoon, again, reminder taon. Ato ag yung tarungog pili ning atong mga politiko mga igsoon kay tanawog manglingkod na. Kita ra po'y alkanse, dili ta mabulahan, kita mo ay mag-inantos. Mao na nga magampo gyud ta nga matarong ginatog pili ay gininyo ibaligya inyong boto. Ingna imong tupad ayog ibaligya imong boto. Dawatang kwarta ang iboto ang nasa imong kasing-kasing. Kami yung uban dawatan na kay kwarta ra gyapon na ninyo. Gibalik sa inyo ha. Pero nagi uban di gyud mo dawat kay dili gyud nato ibaligya ang atong boto. Pila ra man ng 200? Pila ra man ng 500? 1,000 imo na dayong iboto siya kay gitagang kag 1,000. Bawion ra ba na niya yung gipanghatag, iya ra ba nang gikwinta? Mao na nga lisod kaayo. O wa pug kay kwartang ihatag di man sa kakadaog, mao na man ay dagan ron.
Mao na mga igsoon ambot napabay paglao mga atong politika. Tawhanon nga pagkonsulti murag wa gyud. Kay bisag kinsay maglingkod, naalang gyapoy manaway. Mao bitaw nang nindot kay ang Dios mao ay gobyerno kay wa nagyoy sayop, wa nagyoy sala. Pero ang tao nagpili gyud sa iyang gusto. Na nagid unta ang Dios, pero gusto gid sila tao nga mao'y magdumala nila. O di tanawa nahitabo. Mo na karon nga angay nato ning tun-an pag-ayo kay gisalikway man sa mga Hebrews or sa mga Israelites ang Dios, mao nang nagpakanaog ang Dios og gobyerno nga angay natong tahoron bisan unsa nga klases gobyerno dili ta magrebilde mo submita bahalag ang nanglingkod diha way Dios magpailawom gyapon tas gobyerno kay umanta tudloy Ginoo manukol ta magrebilde ta mag-NPA ta magwilga ta magrally ta ang ato ang ralihan ang Ginoo magampo ta Lord mga liyupo ta mangluhod ta mga igsoon para sa atong nasod. Ang pangutana, nagampo ba mo para sa atong nasod? Inyo bang giapil og ampo ang atong mga leaders, ang atong mga mayor, ang atong gobernador, ang atong presidente? Or apil taan ang uban nga magsitag panaway, magsigitang pangdaot, mga igsoon magampo ta. Unya human ta magampo, atong ibutang sa action atong ampo, tarungon na tog pili ang atong mga leaders. Okay? So, atong makita din ang essence sa gugma sa Dios. The first and the greatest commandment, as Jesus stated or states, is to love the Lord our God with all our heart and with all our soul and with all our mind. This love, take note, this love is not a mere emotion, but a commandment of our entire being. Mga igsoon, kinala masabta nato nga kining gisulti ni Kristo nga paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag ug sa tibuok natong una-una, kinahanglan natong masabtan mga igsoon nga mao ni siya ang gikinahanglan sa Dios nganhi kanato nga atong tibuok nga pagkatao ato gyung fully isurrender sa paghigugma kaniya. Wa gi mabilin. 100% we need to fully love the Lord. 100%. Okay? Klaro ba? Kinahanglan ang tibuok nimong paghigugma adto sa Dios. Kay siya mao'y pinakanindot nga higugmaon. Kay siya ang atong creator. Siya ang atong Dios nga tag-iya sa tanan. Siya ang atong Dios nga gamhanan sa tanan. Siya ang atong Dios nga mao'y source sa tanan atong gikinahanglan. Inyo ba nang na-realize mga igsoon? Og wala ang Dios, unsa kay mahitabo sa universe? Og wala magpadayon ang Dios sa pagkupot sa tibuok universe. Pwede gyud magbangga ang mga stars, planets. Pero tanawa, ang Dios kanunay nagkupot. Okay? Iyatang gikuptan permi, iyatang gikugos permi. Pero tanawa rong mga tao na bali, ang ilang Dios mo ilang gikuptan permi. Mao na ilang gikugos permi. Wala na gisulti sa Biblia nga imong kuptan ang Dios, imong kuguson ang Dios. Ang kalibutan sama lang sa tumbanan siyang tiil pagkadako sa Dios nga imo lang kugus-kuguson. Imong isayaw-sayaw, imong kugus-kuguson mga igsoon. No. It is idolatry. Mao na ingon sa Dios gikasilaga niya ang tanang mga tao nga nagsimbag Dios. Kay ang Dios dili makita. Ang Dios dili na to pwedeng pulihan sa hinimo sa tao. Bisa pag-usaon nimo rason nga Dios ni kay ako ra ning gihimo kay aron nga na ako'y picture kay bati kayo og magsimba ko nga wa koy tan-awon higala igsuon. God is spirit and you need to recognize that God is so big. God is so big. Mas dako pa sa universe. Imagine na ang kalibutan mura ra gud ni patunganan siyang tiil. Di ba? Makalilisang kaayo kung kita dili makasabot unsa ka gamhanan ang Dios. Dili na to matugkad ang Dios. Dili na to pwedeng paliton ang Dios, mga igsuon. Di ba? Tanawa ang mga Dios pwedeng paliton na adidto na ay pinakagamay, na ay dako, na ay life-sized, mahal-mahal na gina. Mga igsuon, kinanglan magmatata.
kinahanglan atong masinati og atong masabtan nga ang Dios nga gihulagway dinhi sa Biblia, ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, maoy angay natong pasidunggan sa atong pagsimba. Si Jesus, mga igsoon, nagpakatao sa kalibutan, kay natao man siya, natao siya dito sa pasungan, nitubo siya, naa siya pagkabata, nahimo po siyang bayong-bayong, nahimo siyang batanon, hamtong, 30 or 30 plus, nalansang sa cross. But praise God, after 3 days, gilubong ang Ginoo after 3 days. Ano sa siya? Nabanhaw, wala na. So wala na, nagbitay diri. Nabanhaw naman ang Ginoo. Okay? Ang Ginoo ning balik sa langit, ning lingkod sa tuong kamot sa Dios nga mahan, og karon mga igsoon buhi siya. Amen? Og niya siya kauban nato. Og karon ang Ginoo kanunay siyang nangabugar nato. We are speaking of a lawyer. Jesus is also a lawyer for you and me. Why? Because Satan is everyday accusing you and me before God. Tanawa imong anak, nagkasala na po. Tanawa to, anak po. Oh, yun ang Ginoo. Nangabugar ang Ginoo pirmi na to. Ako na nang gipakamatyan. Ako na nang gipasaylo iya mga sala. Praise God. Amen? So ang Ginoo, ning balik na sa langit. Ang Ginoo, si Jesus, wa magpabilin nga bata. Muna mga igsoon, again, mga Diyos, kinahanglan ato gining sabton mga igsoon nga gusto gyud ang Ginoo nga mobiya ta niini kay imagine ninyo ang silot kung magpabilin ka sa pagsimba sa mga larawan ug Dios, silutan sa Dios ang imong kaliwat, first, second, third, fourth generation will be judged by the Lord. Curse will be cursed. Pero kung magsimba ka sa tinuod nga Dios ug mobiya ka sa pagsimba sa mga Dios, God will bless your generation. Thousands of your generations will be blessed by the Lord. Amen. So mao ni siya ang Dios nga angay natong higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, o sa tibuok natong huna-huna. So tanaw na to karon mga igsoon kining heart. When we say heart, when the Bible will speak about heart, that is not the heart nga kanang kapump og blood, no? Pero ang ngano mayunta nga heart kani kay mao man guni siya ang murag magsulti mahitungod sa atong emotion, okay? It refers to our affections, our desires, and our passions. Okay, ang atong heart. We are to love God above all else with a deep and abiding affection that shapes our choices and our actions. So mga igsoon, importante kayo nga atong masabtan nga kung miingon ta nga gihigugma nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing, kinahanglan nga ang imong desire, ang imuhang passion mga igsoon o ang imuhang paghigugma, imo gyud kanunay ipunting ngadto sa tinuod nga Dios. Imong ihatag ngadto sa tinuod nga Dios. Imong ihatag ngadto kang Kristo Jesus, imong simbahon ang Ginoo, and we believe in one God, in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? We have one God, pero naagtuotag Dios nga Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. So ang atong gamiton ana when it comes sa mathematics, dili plus but multiplication. So God the Father times God the Son times God the Holy Spirit equals 1. Pero ang uban maingon plus God the Father plus God the Son plus God the Holy Spirit, 3 di inyong Dios. No, 1. Ayaw i-add, i-multiply. So muna mga igsoon. So we need to love God with all our heart. Ikaduha kanang soul, kung inyo tanawon mga igsoon ang kalag, mauna siya'y importante kayo ang imong kalag. Do you believe that you are a living soul? Kamong tanan karon mga kalag mo nga buhi. Tanawa iyong tupad mo na kalag, no? Wala, kalag din ikong tupad. Mga igsoon, no? Kalag, no? Buhing kalag. Paginhawa sa Dios, sa tao nga giumol gikan sa lapok, gipurma niyag tao, ang ilong dapit giginawa na himutang buhing kalag. O kining kalag nato mga igsoon, mao ni ang atong pagkatao.
Mao ni naghatag natog kinabuhi atong kalag, di ba? Kanang patay na sa lungon, wala na nay kalag. Patay na na, lawas, kuan na lang na, lawas, yuta na na. Magdugay ng patayng lawas, mayuta man na, di ba? Ang kalag, wala na diha sa patay. Ang kalag, maunay mo adto sa langit, kung Christian, o dili Christian, ang kalag mo adto nga to sa imperno. So kanang kalag, maunay pinaka-importante. Dili ning lawas. Kanang kalag naa sulod anang lawas nimo. Maunay naghatag nimo kinabuhi. Mga igsoon, kinahanglan higugmao na to ang Dios sa tibuok na tong kalag. Sa tibuok na tong kalag. Okay? This encompasses our life, ang atong kinabuhi, our will, and our spirit. Kalag o espiritu, mao ni siya ang immaterial part sa tao. So ang material part, mao ning body, ang immaterial part na to, mao ning kalag o espiritu. Ang pangutana, maura ba ng kalag o espiritu? Parihara ba ang kalag o espiritu? Is soul and spirit the same? Mga igsoon, nindot kayo nga imo ng tunan sa Biblia. Kinahanglan imong tugkaron, pinagi sa imong pagtuon sa Biblia. Kay ang soul o espiritu, lahi-lahi silang function. Mga igsoon. So kinahanglan atong masabtan. Ang tao mamatay, ang lawas, ilubong, kay yuta managikan. Ang kalag, maunay mo adto, kung Christian, asa gani, langit. Kung dili Christian, imperno. Ang spirito mo pauli nga to sa Dios, na ana sa Ecclesiastes chapter 12. Spirit will return to God. Kaya ang spirito gikan sa Dios. So kana mga igsoon, ako lang mong itaga-example, pero mas maayo inyo yung tunan. Ang pulong sa Ginoo very rich sa mga pagtulunan nga gikinahanglan nato to grow spiritually. We need to know that we are a living soul. Kinahanglan nga atong masabtan nga ang atong kinabuhi na sa atong kalag. Mauni nagpalihok ang kalag. Mauni ang kalag ang i-judge sa Ginoo, mga igsoon. Dili ng body. Mauna ayaw pagtanaw sa body, guwapo or guwapa, taasog ilong o dili taasog ilong, puti or itom or yellow or unsay kolor. Ang angay natong tagag-importansya ang atong kalag. Kay kaning atong lawas, osbon ako, mo ato manigbalik sa yuta. Pero tanawa, mauni ning kuha og dako nga oras sa atong pagkinabuhi kining lawasa. Mauni nagkuha og dakong pahak sa atong budget. Kabantay ba mo? Dako kay budget ning lawasa, pagpakaon ani, pagpanglimpyo ani, di ba? Tanawa ninyo yung budget, pila income ninyo? 20,000. Tanawa pilay pahak sa food. Ha? Sobra usay katunga gani, labi naghiliki kag kaon. Kinsa may imong patambok kana kanang imong lawas, kanya itong lawas mao ni sige kaon. Ang pangutana na ba kay pahak nga budget para sa kalag? Pastor, pahakan din nag-budget na kalag? Yes. Putante pinay imong kalag. Unsa man pag-budget anang para sa kalag, pastor, kana musimba ka. Palit kag mga books nga maka-enrich nimo spiritually. Palit kag Bible. Usay magsalig ra tag hinatag nga Bible. Kinahanglan mo invest kag Bible kay ang Bible ba gastuan ba ni para nga makompile o ganahan kag Bible nga nindot nga leader ang kuan paliton man nimo sa Christian bookstore. And it is all about your soul. Di ba? Inyo ba nang gihuna-una mga igsoon? Kinahanglan atong makita unsa ka importante ang atong kalag o gingon ang Dios nga higugmao na to siya sa tibuok natong kinabuhi ang atong kalag. Ang atong kalag kinahanglan ug ang atong espiritu maoy mo patigbabaw dili ang atong lawas nun nga mga desire. Kinahanglan dili ta magpadaog sa lawas nun nga desires, but we need to always be spiritual. We always need to what? Mahimutang espirituhanon nga Kristohanon. Higugmao na to ang Dios sa tibuok natong kalag, meaning sa atong will, sa atong pagpili, sa atong pagdesisyon mga igsoon, ato yung pilion ang Dios labaw sa tanan. Amen? And then next, mind. Mind. Huna-huna. This involves our what? Our thoughts. Kung may yung tag-mind, mao na siya ang imong ginahuna. Ang imong pagsabot o ang imong kaalam intellect. So it speaks about thoughts, understanding, and our intellect. Ang imong pagka-bright,
ang imong pagkadali makaton, ang imuhang pagkadali makasabot, kana tanan nagisgot mahitungod sa imong mind. And mind is where? Naa diri sa atong ulo, naa sa atong brain. Ang atong emotions naa diri sa heart, no? Murag naa diri dapit. Pero actually naa na diri tanan ang processing, mao ni siya ang central CPU. Central Processing Unit. Galing lang kay og mo feel ka murag naa diri kay naman diri pinitik. Og in love ka murag naa diri ma-feel ba, pero diri ko na nagsugod sa utok, no? Pero diri sa duga murag naamang ko diri ang heart nagpitik, no? Mag-BP ka diri man na o heartbeat. Kulbaan gani ka mo kusog ang heartbeat. Kung weak na ka hinay ang heartbeat, di ba? Excited ka kusog ang heartbeat, di ba? So naa diri sa imong tunga, diri sa heart, diri sa imong emotion. But now we are speaking about the mind. It involves our thoughts. Importante kay ni mga igsoon ang atong huna-huna kay the more kung unsa ang atong ginahuna, mao pud na kita. Mao na mutuo ko anang positive thoughts, positive thinking. Pero dili pod extreme, no? Kinahanglan positibo ta sa atong pangunahuna. Dili ta negatibo. We need to always be a person that is unsa man na, optimistic or pessimistic. Optimistic. What is an optimistic person? You always see the positive. Even though you are facing a problem, but as an optimistic person, you see the blessing out from that problem. Okay? Makakita kag baso, tunga ang tubig, dili nimo tawgon ang baso nga half empty, but as an optimistic person, you will say that this is half full. So, adto ka pirmi sa positive. Mao na akong encouragement nato, kinahanglan nga positive ta pirmi, bisan na atas problema, na atas kalisod, just like all the apostles in the Bible, in the New Testament, even though they are inside prison, but still they worship and they thank the Lord and they are glad because they know nga katong ilang experience nga kalisod is part of their what? Of their commitment to follow Jesus. Ingon si Jesus, kung tinuod mong mosunod nako, pasana ang inyong kaugalingong cross. Meaning, you are prepared that when you follow the Lord, you are also ready to face any problem. Any persecution, mga igsoon, tanawa, nangalagad mo sa Ginoo, nagsimba mo din, di ba daghang mga mulutos ninyo nga mga higala? Daghang musaway ninyo, labi nang magdaan mo Bible, di ba? Musimba mo, magdaan mo Bible, yung inani, dako, magana mo. Wa mo mo maanad sa una ni, pero karon di na mo maulaw. Ang inyong mga barkada, wa na, mag-BBI na, Brad, asa ka pa yun, Brad? Malapaw ba ka sa langit, Brad? O, di ba? Mga igsoon, maulaw ba mo magdag Bible nani? Pastor, dakuha po na imong Bible, eh. Ang uban, ganahan ka itong ipanghatag sa Gideons, katong gagmay, mga New Testament, ibutang lang diri sa bulsa ari. Yana nila diri para padako silang lubot. Mga igsoon, kinahanglan din nato ikaulaw ang Ginoo. Mga igsoon, wala ba mo ma-excited aning Bible? Mao ni siya ay maka-bright nimo spiritually. Tan-awan ninyo ang mga apostles, sila si Peter, mga ordinaryo, mga mangingisda. Pero tan-awan nahimo sila mga author sa libro sa New Testament. Si Peter, ordinary fisherman pero nahimong author sa libro. Mga panday to sila, mga mangingisda. Pero manubag sila atubangan sa mga balaod or sa mga abogado, sa ilang panggoberno sa una, maayo kay sila manubag. Natingala gud ang Sanhedrin, kinsa man yung mga tawhan na maayo man kay manubag. Convincing man kaayo. Pagka ulahi yung sila, they are followers of Jesus, amaw di ay. Tanawa. Tungod kay ning sunod sila sa Ginoo, ang mugawa sa ilang baba, puno sa kaalam ang mga pulong nila. Kumusta man ang inyong mga pulong magawa sa inyong baba, mga igsoon? Puno pa sa kaalam? Or puno sa binuang? Puno sa komedya? Puno sa mga negatibo? Kinahanglan dili na mo mag-practice anang mga negative words. But you need to say words that will encourage others. Amen? Di mo manaway, kundi mag-encourage ta sa sagusa. Tanaw na to ang maayo sa dili maayo nga panghitabo. You always need to see the good things, the good side. Ayaw pagsigig tanaw sa bati. Maunay hinungdan nga nung naiaway, kay magsigi tagpamantay sa bati. Ang maayo wala na to bantay.
Tanawa ang tao, daghang kay gibuhat nga maayo. Usa lang kagamay nga sala, hagba dayon siya. Tanan tulisok na aniya. Pero sa mga maayo, nalimtan na. Iyon na ka-unfair ang kalibutan mga igsoon, di ba? Mao na kinahanglan nga atong higugmao ng Dios sa tibuok natong huna-huna. Atong huna-huna, kinahanglan punuon nato ni pulong sa Ginoo. Punuon nato ang atong mind sa mga pulong sa Dios. Every day, giunsa nimo pagpuno ang imong huna-huna sa Ginoo. Nagbasa ba ka sa Bible? Kada adlaw? Pagmata nimo sa buntag, unsa man ang una nimong giablihan? Ang Biblia ba o ang imong cellphone? Tinuod, mga pagkasulti. Ang cellphone. Dili ang Biblia. Unsa may una nimong gihikap? Pagmata nimo sa buntag, ang imo bang pamilya o ang imong binuhi? Mga igsoon, kinahanglan atong tanaw ng atong kinabuhi. Kinahanglan nga atong ipakita sa Dios ang atong tinud nga paghigugma. Dili lang sa words, but we need to love God with all of our minds. Ang atong una-huna, napuno ba nis Ginoo? Nagampo ba ta kada adlaw? Nagbasa ba ta sa Bible? Kung mutan-aw tas tong cellphone, napuno ba sa mga Bible verses ang atong cellphone? Napuno ba ta sa gitan-aw ng mga spiritual things, spiritual movies, spiritual things? Mao ba ni atong gitan-aw sa atong cellphone? Kay kung magsige kag tan-aw verse sa imong cellphone, nindot kay sunod ana kay tanan ipakita puro na verse ang ipakita. Pero kung magsige kag tan-aw og mga negative po di mo makita. Mga igsoon, we need to decide now. We need to use our mind, our intellect in order to show to God that we really love Him. Mga igsoon, daghan na kaayot ang nadungog nga encouragement sa pulong sa Dios. Magsige tag kadungog nga gihigugma ta sa Dios. Ang pangutana, nahigugma ba kita sa Ginoo? Magsige tag kadungog og gugma labi nang ning Pebrero. Ang mga tawo nahuna nila nga mao nang adlaw maghigugmaanay sila. Ang gugma sa kalibutan mga igsoon lahi. Ang gugma nga atong makita sa kalibutan dili agape love but erotic love. And that's true. Nganong magbulag ang mga magtiayon kay ilang paghigugma puro erotic. Wala ang agape love. Gamayng lalis, gamayng away, gamayng bati. Wala na, discourage na. Magbulag na ta. Di na ta magkasinabot. Mga igsoon, if you truly love God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind, bisan unsay mahitabo, dili ka mo bulag sa Dios. Dili ka mo bulag sa imong partner. Because true love forgives. Love and forgiveness will go together. Love and forgiveness. Kung tinuod kang mahigugma, mapusaylo ka. Kung nagpasaylo ka, nahigugma ka. Amen? O, inay mong tupad, pasaylo ako. Masing nakasala ka na imong tupad, pasaylo ako, igsoon. Gipasaylo na tika. Okay, importante kayong love. Amen? Love is very important. This commandment is not just a suggestion. Again, this is the foundation of our faith as Christians. If we are a true Christian, if we are a true believer, true born-again Christian, mga igsoon, naagi ng gugma. Makita sa imong kinabuhi ang gugma. Mo show up yun ka. Makita yun ka talagsaon ang imong pagkatao. Talagsaon ang imong pagpasaylo. Talagsaon ang imong pagtagad sa mga tao. Makita yun ang kalahian. Dili ka ordinaryo. Dili ka ordinaryo. Tungod kay anak ka sa Dios. Nalimot mo anak mo sa Ginoo. Garaon magay kayong tao iyang amahan kapitan sa barangay. Mugara mga nining tao ang iyang amahan mayor sa ilang syudad. Unsa pa ka kita nga ang atong Dios mao'y atong amahan, mga anak ta sa Dios. Pero dili ta mugara. Mapareha ta sa Dios magpaubos. Okay? This commandment is really the foundation of our faith. By loving God with all our being, we fulfill the purpose for which we were created. Okay? Ikaduha, importante kayo ning gugma mga igsoon because this is the basis of our relationship. Mauni siya ang nagbugko sa atong relasyon ngadto sa Dios ang gugma. Love is the foundation of a true relationship with God. Ang gugma maunay na astunga
Sa magtiayon, ang gugma sa Dios maunay naa sa ilang kinabuhi. Si Kristo mao'y naa tunga sa ilang relasyon. Kinahanglan mauna pirmi ang ato ang huna-hunaon. Okay? It is the foundation of every relationship. Ikaduha, mauna siya ang muhatag o kinaiya nga mutuman ka. If you truly love, you will obey God. Okay? Love naturally leads to obedience. So if you love somebody, you will obey. Kung nahigugma ka sa imong bana, imo siyang tumanon, imo siyang tahoron, imo siyang respetuhon. Maupod, kung nahigugma ka sa imong asawa, imo po siyang respetuhon, imo po siyang tumanon. Kung sa iyang gusto, imo siyang tagaan sa imong suporta o magpakita ka unsa iyang gusto. Okay? Ug unsay gusto sa Dios, ato siyang tumanon. Kay nasayod ta nga ang gusto sa Dios, maunay makaayo nato. Okay? Maunay makaayo nato. So yun ana mga igsoon ang gugma. It will push you to obey. When we love someone, we want to please them, to follow their instructions, and to live in a way that honors them. And then ikatulo, tungod sa gugma, mauni siya mulid ngadto sa transformation. Love transforms us. Because of God's love, and we love God, we are transformed by His love. We want to be like Him. God or Jesus loves us so much that He gave His life for us. And that's why as followers of Jesus, we also need to be like Him in His love. Even though ang mga tao, gibiay siya, gilansang sa cross, pero so inagawa sa baba niya. Unsay first word nga nigawa sa iyang baba? Amahan, pasayloa sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Okay? Kita, kumusta man? Ug nay maghimo natog dili maayo. Mo pasaylo ba dayon mo sa inyohang kaaway o sa inyong silingan nga naghimo og di maayo ninyo? We need to be transformed. Okay? As we love God more, we become more like Him. Our hearts become more what? Compassionate. Our minds become more discerning. Okay, take note. As we more love God, our hearts will become compassionate. Our minds will become more discerning, meaning makasabuta, dili na ta magpataka og desisyon, dili na ta magpatakag sulti ato nang una-unaon, dili na ta magpataka og buhat sa mga butang nga makapasakit sa Dios, likayan na nato ang sala. We are more discerning, and then our lives will become more what? It will become more fruitful. And that's what we want this year, 2025. We have done so many things. We have done new beginnings, new start, and then we need to finish it, and we pray that the Lord will bless us and we will become successful. And we will become fruitful. Mao ba na imong pangandoy karong tuiga higala igsuon? Nangandoy ba ka? Nga ang imong kinabuhi karong tuiga dili pareha sa una. You will be changed. You will be transformed. You will grow. You will be promoted. Okay? Amen? Mga igsoon, kinanglan nga ato ang dasigon ang atong kaugalingon. We need to go out from our comfort zone. We need to take risk because we know that if we are really doing God's will, then the Lord will continue to guide us. Ayaw kahadlok sa paghimo og bag-ong desisyon. Ayaw kahadlok pagawa sa imong comfort zone. Kay og ana lang ka pirmi sa comfort zone nimo, mao ra gihapon mahitabo nimo. Walay progress. But if you will take the risk, because that is the way in order for you to grow, in order to reach the top, you need to step up. Okay? Pero ang uban ninyo, daan na lamang mo dire. Kapoy kayo mo saka, oy. Mohangak ta, diri na lang ko sa ubos, okay naman ko diri, komportable man ko, ari na lang ko diri. Ikaw, dili ka kakita dito sa babaw, say makita dito sa babaw. Tanawan ninyo mo adto mo sa bukid. Tanawan ninyo mo adto mo sa top sa Cebu. Makita ninyong ubos purting ninduta. Pero nara mo pirmi sa inyong lugar, nara mo pirmi dis dulo, Karlok, sigara mo dito tuyok. Wa mo makita diri, say makita nyo, maura gyapon mga naong mga tao, di ba? Pero mo adto mo sa babaw, mga igsoon. You will move forward, you will step up, and then you will reach the peak. Hallelujah. Kadto mo usminya peak.
Grabing nindutas palibot mga igsoon. Makita nimong gagmayng bukid sa ubos. Grabing nindutas sa senaryo dito. Maupod spiritually, you need to grow spiritually. Wa ba mo kapuya, sige lang mong duko-duko, mura mong mga manok, kaka diri, hala, kaka na po diri. Mga igsoon, balik-balik, kada tuig, kinahanglan nga inyong ma-realize nga dili mo mga manok, kung dili unsa man mo, mga agila. Eagles, amen? Ato palakpakan ng Ginoo. Ang agila mo, lupad na, taas kayo, babaw pa sa giluparan sa aeroplano, mga igsoon, ang agila. Above the storm, eagles can fly. Maupod ka mo, ako mong encourage. Ayaw mo sa ubos, ayaw mo pagduko-duko, ayaw mo pawas paglaom. You need to realize that God is so amazing. And He is just waiting for you to come to Him and fully love Him with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. And I tell you, brothers and sisters in Christ, God will show to you amazing things. Nga makaingon jud ka ni ara. Maugi dae ni purpose sa Ginoo nganong naa ko niya. Nganong nangalagad ko niya. Nganong wala ko'y kahadlok bisan sa mahitabo na ako'y pagsalig sa Dios. Nga bisag patyon ko nining kalibutan na I will see Jesus face to face. Amen. Magunsa man na maimong kalibutan unya wa kay Ginoo. Maunsa man na maimo tanan, magsigil lang kag suri-suri, hamugaway imong kinabuhi ni kamatay nimo imong kalag. Paingon sa impierno, useless. That's why let us serve the Lord. Mauna ni ang panahon. Dili paulahi ang panahon. Dili paulahi ang imong pagkatao. Dili paulahi ang imong edad. Walay limit ang pag-alagad sa Ginoo. Mas 70 man ka, mas 77 imong edad, mas 78 ba ka, ma 80, ma 101 ba ka, mura kag si Enrile. 101 siya last February 14. Grabe. Amazing si Enrile, no? 101. February 14 yung birthday. Kasi nangandoy ninyo, maparehang Enrile. Purting kapuya na ng idara, Pastor. 101 si Enrile. Waman kapuya, maayra magyapon. Sharp gyapon kayo, utok, abogado, maing laki. Legal counsel, mga nagyapon, di ba, no? 101. Kita, atong edad, purting layo 52. Ako, 52. Alayo, 101, eh. Kapoy naman ganing 52, no? Saan na ka ng 101? Mga igsoon, ingon, ana ang Diyos. Basta naapa kay purpose nining kalibutan na di pagyug ka matipi. Iyag yung i-preserve ang imong kinabuhi. Nagstorya mi ni Brad Ben gapon. Yun siya, naapay purpose ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Pastor, naapa. Kay buhi pa sa Enrile. Mga igsoon, why limit ang pag-alagad sa Dios? Ayaw mo gingon nga kanang pag-alagad sa Dios, Pastor, para nas batanon. Sakit among tuhod? No. The more that you will give your life to the Lord, kay sakit na imong tuhid. Tuhid? Imong tuhod. Natuhid na yun. So mga igsoon, nindot kayo ang pulong sa Dios. Kinahanglan nga ato siyang higugmaon. Amen? Let's bow our heads. Father in heaven, we thank you, Lord God, for your message today. Lord, help us that we can love you, O God, with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. Lord, we want to dedicate everything to you, our life, our family, your church. Ginoo, imuha ni tanan, O Dios, way amo. Busa tabangi mi, Lord, nga unta magkinabuhi mi, nga puno sa pagtuo o puno sa imong gugma. This is our prayer, and we pray and we ask all these things in Jesus' name. Amen. Sige, ato ang daigon ng Dios. Ato siyang simbahon, pinagis paghatag sa atong mga halad. Mga igsoon, atong suportaan ang buluhaton sa Dios, pinagis sa CBC. Let's give to the Lord His part, His tithes, and His offerings, and let us do it cheerfully, willingly, and heartily. Let's all rise and just come forward to give all your offerings to the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy, we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, as we offer unto you
the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Let's remain standing for our closing song. In Christ alone, my hope is found. He is my strength, my soul, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin when he was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world but darkness lay. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Yes, Lord Jesus, in your power we are standing. We thank you, Lord Jesus, because you are our Lord and Savior, and you are in us. Father in heaven, we thank you because you have sealed us with your love, that truly, Lord, we are your sons and daughters, and you have given us the Holy Spirit. O Holy Spirit, you are in us. And Lord Jesus, you have said in your word, in John 14, that the Father is in you and you are in the Father. And so we believe, O Heavenly Father, that you are also in us. And so, O God, we thank you so much because with you, O God, nothing is impossible. Give us that faith. Give us that love that will truly love you with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. Lord, that's the way that we need to live our life here on earth. That we will give you everything. Among itugyan ang among tibok, kinabuhi kanimo. Ikaw ang among higugmaon, labaw sa tanan. Salamat, O Dios.
nga imo kaming gihigugma una sa tanan. Ug ganiya kami nga imo mga anak, ibong mga katawhan, gusto namo Ginoo nga ikaw amo pod nga hatagan sa among tibuok nga paghigugma. Kining tanan among giampo pinagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, balik ta sa paglingkod. Praise the Lord. Maminaw ta sa mga pahibalo or greetings and some reminders. Morning, everyone. Nabless ba ang tanan? Okay, let's stand up and welcome each other and sing hallelujah. Ani ka, ani ako sa pagtamo sa alang Diyos. Ani ka, ani ako sa pagtaig sa atong Diyos. Ani ka, ani ako kay higugma nato ang Diyos. Ipagpakang atong kumbot, isayo ang atong tingin, tungalo na ito sa pagkanta kini. Hallelujah, hallelujah, simbahon ka o Diyos. Hallelujah, hallelujah, pagkatami sa ngalan mo. Si Jesus, si Jesus, si Jesus, ang kamahal ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, simbahon ka o Diyos. Hallelujah, hallelujah, pagkatami sa ngalan mo. Si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus, ang kamahal ng Diyos. Okay, let's sit down. Reminders, every day 4 a.m. to 5 a.m. intercessory prayer. Tuesday, Cottage Bible Study, open for invitation. Wednesday, mag-start na itong prayer meeting 5 to 6 p.m. Saturday, Church Bible Study. Sunday, mag-start na itong activity from 9 kay Nanay Tay Sunday School. Then 10 a.m. is our worship service. Muna ang Sunday, no? Then, announcement. Atong couples night will be next Sunday. So, I hope each couple sa atong church mo participate ha. Then, ang registration fee is 1,000. Deadline for registration karon today. Okay? So, just approach Sister Lovely and Sister Baby. Then, highly recommended yun ang couples mo attend ani. Then, Youth Transform next Saturday, February 22. All youth are encouraged and highly encouraged to attend our Youth Transform. So, thank you everyone and God bless.